2026 CVT update kay ADV160 para sa mga nagtatanong sa akin kung ano na yung current set ko ngayon. Full set na gamit ko kay Works. Stock modified siya. Nakakalkal yung flyball ramp para mas sumangat yung bola dito. Para mas magdikit yung pulley at drive face para umangat yung belt dito na nakadagdag sa dulo. Inclination angle niya iba din compared sa stock. Para naman yun mas mabilis umangat yung belt for faster acceleration. Yung pagkakatabas na yan dito sa surface, syempre gagaan yung pulley set kaya mas ma-RPM siya. Dagdag pa yung tabas dito sa gilid tsaka yung tabas ditong konti sa fins. Ang nagustuhan ko dito sa K-Works pulley set, walang RPM drop to. Kahit kayo on the click, ganito yung gamit ko na pulley set, wala ding RPM drop. Tsaka maganda yung acceleration niya basta may tono mo ng depende sa preference mo. Gamit kong bushing is stock bushing pero bala ko siyang tonohin dito sa ceramic pulley bushing na mas magaan para ma-maximize ko yung timbang ng bola. Na same RPM siya sa gamit kong bola ngayon na magaan, which is itong Daytona straight 14 grams na bola. 1mm Racing DNA stainless tuning washer, dito siya nilalagay sa loob para naman to mas tumaas yung lowest speed ratio para sa hatak, yung initial. Kapag kasi naglagay ka nyan, mas lalayo yung initial position ng pulley at drive face, so mas bababa yung belt dito. Masaangat naman sa likod sa torque drive. Kaya mas lalakas yung hatak mo. Kumbaga sa sprocket, parang naglaki ka ng sprocket sa likod. May dagdag din yun na RPM kapag naglagay ka ng tuning washer. Backplate na gamit ko naman stock, tapos yung slider piece stock din na pang 160. Etong slider piece ng pang 160, mas matagal siyang lumuwag sa experience ko. Tapos naka-chamfer ito, yung edge ng backplate, tinanggal ko yung talas niya para hindi magkakanto agad yung bola pag umaangat na. Lahat ng edges na yan, smooth siya. Iwas kanto sa bola. Speed tuner offset washer para dito sa drive face. Mapapansin nyo, nakalubog siya. Pag nilagay ko tong Racing DNA na pulley nut, pasok siya dito, nakalubog. Sa mangyari, kahit naka-tuning washer ako, full thread pa rin yung kain niya sa sigunyal. Gamit kong belt is stock na Honda Bando. Torque drive ko, stock na torque drive. NCY Click 150 na 1000 RPM center spring. CRP na torsion controller para iwas sa twist ng center spring. Madadagdagan din yung tigas ng center spring kapag meron nito kasi may added height yan pag nilagay mo. Madadagdagan yung spring preload niya. Tapos dahil nga nape-prevent niya yung twisting pag bumubo ka na yung torque drive, mas tumatagal yung lifespan ng center spring. Mas matagal siyang lumata kumbaga. Dito nalagay yung torsion controller sa ibabaw pero dati sa ilalim para matesting ko. Same lang din ang performance. Clutch lining na gamit ko is Daytona carbon and Kevlar clutch. Pang NMAX ito, mas mahaba yung lining material. Clutch springs ko 1000 RPM na Daytona din, pang NMAX din. Tapos stock yung housing niya. Bell ko is Daytona na naka-knurled groove. And yung groove niya pa diagonal na knurling. Yung kulay nito na black, heat treatment yan. Mas matibay siya, tapos hindi siya kinakalawang. Tagal ko nang gamit ito, walang kalawang. Tapos hindi mabilis maupod yung groove, ganun pa rin. Best partner siya dito sa Daytona carbon and Kevlar clutch para mas makapit talaga kada piga mo. Tapos hindi rin siya malakas makaubos ng lining. Yung groove, pag ito ang kapartner, nakita niyo naman sobrang kapal pa. Matagal ko na rin gamit. Pero sa stock lining, huwag yung gagamitin yung Daytona na bell na naka-knurled groove kasi mauubos yung stock lining nyo dyan. Partner talaga niya itong Daytona carbon and Kevlar clutch. Dati gumamit din ako ng Daytona bell na walang groove. Mas nagustuhan ko yung performance nitong may groove. Mas makapit talaga siya. Ramdam na ramdam mo yung difference. Yun nga lang, sumisipol siya pag starting lalo from dead stop or from sa humps. Pero nasanay na ako dun sa sipol. Para siyang turbo. Pero sobrang kapit niya talaga. So mas maiwasan mo dito yung slippage kapag high speed. Kasi nga dagdag performance kasi kada piga mo, kapit agad siya. Sobrang responsive niya kumbaga. 41mm Racing DNA stainless torque drive nut. Tas bell nut na gamit ko Racing DNA din na flange type, hindi mo na gagamitin yung stock washer. Rekta na dyan. Sa current setup ko ngayon, nasa 11 to 13 seconds ata yung 0 to 100 ko na acceleration. Tapos ang top speed niya, napaabot ko to ng 132 dati. Pero matagal siyang dumulo kasi ang set ko dito, arangkada gitna. So yung 0 to 100 mabilis, pero yung 100 to top speed niya, mas matagal mo makuha. Kapag nagbigat ka ng bola dito, mangyayari naman dyan, mas babagal yung 0 to 100 mo. Pero pagdating ng 90, papuntang top speed, mas mabilis na niyang makuha. Yun naman yung gitna, dulo na setup. Kasi yun nga, walang RPM drop sa acceleration. Maganda siya pang overtake. Lalo kapag may angkas ka, hindi ka mabibitin. Kaya ganyan yung setup ko sa kanya, arangkada gitna. Mas prefer ko kasi yun kasi lagi kong angkas yung OBR. Tapos bira ko lang naman ito magamit sa duluhan. Carbon and Kevlar clutch, tsaka itong clutch bell na naka-knurled groove. Hanggang ngayon wala akong naramdaman na dragging sa kanya. Basta alagaan nyo lang sa linis syempre. Ayan yung current setup ko ngayon sa CVT ni ADV160 ngayong 2026.